Mga kababayan, muling pagbabalik kay Dina 28 at eto meron na naman tayong good news mga kababayan at matik na naman, meron na naman magalit na nasa kabilang group mga kababayan. Pero hayaan na natin sila, sila man ay magalit, hayaan na natin sila kasi kumbaga kaugalian na po nila mga kababayan. Ano? So itong proyekto na to, ipapakita ko sa inyo ay talagang mapapakinabangan ng lahat at hindi lang po mga kababayan ang makikinabang dito ay itong loyalista kung tawagin, ano. Bagkus, pati itong mga nasa kabilang grupo, mga kababayan, ay makikinabang dito sa proyekto na to. Kasi kapag hindi sila makaano niyan mga kababayan, maka-avail, o makakakuha ng mga ganitong programa, nako, magagalit pa po yan sila mga kababayan. Di ba? Makakuha man yan o hindi, talaga naman na galit pa rin sila. Hindi ko alam kung anong klaseng utak ang meron nitong nasa kabilang area mga kababayan. Lahat-lahat na pinapaganda ng BBM pero talaga naman na nagagawa pa nila mga kababayan magalit ano. So ito ipapakita ko lang sa inyo itong buong kabuuan ng video mga kababayan sa ating panoorin. So ito po no, ito panoorin natin. Biggest in the world, not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. And it has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient project that's ever been done. Kaya nakakatuwa kasi dito siya sa Pilipinas. It proves one point we are for clean and green energy, but also na kayang-kaya ng Pilipino yung world-class na trabaho. And the President has been very clear from the start. Ang utos sa amin, we need to have 35% by 2030 na renewable na siya, whether solar, wind, or kung hydro man, kung ano man na renewable. And this project gives us a big jump towards that objective. Kaya po, yung buong DOE Energy family has been very helpful in this. With the guidance of the President, basta we help these kinds of projects, we help our country reach its goals, which is 35% by 2030 na renewable energy. Kaya tuwa kami, and for that, I would like to congratulate MTERA and of course, the President for paving way for this project. This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. From a local perspective, tumutulong tayo. Marami tayong mga scholars na ini-sponsor. And likewise, we put in mga street lights for the benefit of the people of the area we're operating it here in Nueva Ecija and also portions of Bulacan. Unang-una yung fuel nito, no, that powers the solar farm, galing sa araw, di ba? Sa sun. So hindi na kailangan tayo mag-import ng coal or gas or whatever because sariling atin na ito, araw ng Pilipino ito, no? And I'm glad at least, alam nyo naman, sunny throughout the Philippines, no? Nagagamit natin ang araw natin for the benefit. So energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Given its size, the tendency would be to lower the price of power. In many ways, maraming aspekto ng project na ito na it's public-private partnership, no? I think nagsimula ito sa support and encouragement by the President of this project. We couldn't have done it without his endorsement, no? Of course, the government agencies, DOE, ERC, DNR, and the rest of the national agencies were involved. The local government units that are part of where this place is located, and the host communities have been very cooperative in assisting the workers to complete. No? So maraming salamat sa kanilang lahat. Hindi namin magagawa ito kung walang tulong ng lahat ng tao sa gobyerno, starting with the President. Alam niyo mga kababayan, napakalaking tulong ng mga ganyang proyekto no. Dito pa lang sa sa NCR mga kababayan o dito sa Maynila kung mapapansin natin. Minsan po nagkakaroon ng libreng sakay, ganyan LRT, MRT mga kababayan. So ginagawa po ni President BBM na libreng sakay yun ano.
So yun ay para sa akin sobrang laking tulong yun bilang isang nagko-commute. Talaga naman napaka-solid nun, napakalaking tulong para sa akin yun, 'di ba? At doon naman sa kung mapapansin natin mga kababayan, yung sa mga dumaan na po sa EDSA, espalto na po mga kababayan. So napaka-solid nun. Kumbaga maiwasan na po natin yung disgrasya na nangyayari mga kababayan. Kaya wag natin pansinin yung mga iba nating kapwa Pilipino na talagang gumagawa sila ng rally upang patalsikin itong administrasyon pero hindi naman sila nagtatagumpay mga kababayan. 'Di ba? Kasi paano sila magtagumpay mga kababayan kung ang laman ng rally nila ay puro paninira sa administrasyon, 'di ba? Imbis na makahikayat sila sa ibang tao ay hindi nila mahikayat mga kababayan. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi yung tao sa mga kababayan ay marunong mag-isip yan. Kumbaga marunong sila mag-analyze kung yung nagrally ba yun ay may katotohanan o yung ginagawa ba nila ay tama. So mapapansin naman natin sa bawat rally nila nandun na yung mga iba't ibang bukang bibig na naririnig natin sa kanilang bawat sinasabi patungkol sa administrasyon mga kababayan. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng solid na sumusuporta sa administrasyon at sa lahat ng mga naka-appreciate ng ginagawa ng ating administrasyon. So saan yung mga kababayan,